Bawat isa po sa atin, mga kapatid, sa pangalan ng Panginoon. Tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita and we are continuing on our mini-series kung saan pinag-aaralan po natin yung pag-aaral na pinamagatang The Power of a Devoted Church. And we're looking at the Book of Acts. At tinitingnan po natin, mga kapatid, tinatanong natin dito sa serye na ito, paano sila naging powerful? Paano sila naging impactful? Paano nila nadala yung pangalan at kapurihan, the glory of Christ, nung panahon nila kahit hindi sila kasing advanced, hindi sila kasing high-tech, kahit hindi kasing yaman ng mga churches ngayon, yung early church. Why is it that they have become the church that God wanted them to be? And today, itutuloy natin kasi po nung unang pag-aaral po natin in this series, we saw na ang unang sangkap, the first ingredient kung paano sila naging powerful is that they have preached the whole counsel of God. The believers, the church itself has been equipped by the wisdom of scriptures and they have seen the beauty of Christ. Yung mismong mga dumadalo, yung mismong mga mananampalataya, they are filled with the gospel of Christ. And last week nakita natin sa pangalawang pag-aaral under this series, because they have been so filled with Christ, they preached Christ to the world. Yun yung pangalawang sangkap, yun yung pangalawang elemento na nagpapatatag at nagpapalakas sa isang iglesia. That we are not just beholding Christ here every Sunday, but we witness to this beauty. We are becoming heralds of this wonderful Savior. Ipinapahayag natin yung kagandahang nakikita natin. And today, I am going to tackle from the Word of God that evangelism would always and should always lead to planting of churches. Kaya ang pag-aaral po natin ngayon ay pinamagatan na devoted to church planting or devoted to the planting of gospel churches. Before we continue, I invite all to pray. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Humingi po tayo ng tulong sa ating Panginoon. Father God in heaven, we thank you so much for this opportunity to study your words, to be in your presence, sa harapan, Panginoon, ng inyong banal na mga salita. This is something that if we would look carefully, we don't deserve. Hindi kami karapat-dapat sa lahat ng mga pagpapalang ito, but you are gracious and compassionate. Isang kamangha-manghang bagay, Panginoong Diyos, na sinabi niyo nga po, Panginoong Jesus, that you no longer treat us as slaves. Kami po ay tinuturing ninyong mga kaibigan, kagaya ng aming inawit. At ang sabi niyo po, Panginoon, hindi pinaaalam ng amo sa kanyang mga alipin yung kanyang kalooban at mga plano at layunin. Subalit sa kanyang kaibigan, ito ay kanyang ipinahahayag. Panginoon, salamat po that at this hour, we will have the privilege to hear of your plans for the church. Na meron po kaming pagkakataon na marinig hindi lang yung plano ninyo sa aming mga individual na buhay, hindi lang yung magandang layunin ninyo sa aming mga pamilya, kundi yung napakaganda, maluwalhating layunin ninyo sa inyong iglesia. Maraming salamat po. I pray that your Spirit would incline our hearts to listen and to cherish these things that we are going to hear. Because Father God, alam po namin that while you love us individually and while you love our families, while you love our country and all the nations of the world, pero Panginoon, ang babalikan ninyo ay ang inyong iglesia. Panginoon, kung meron man pong organisasyon at institusyon, Panginoon,
na inihayag sa inyong salita, na direkta ninyo, Panginoong, pinangungunahan at sinasamahan, ito po ay ang inyong iglesia. Kaya ipaunawa po ninyo sa akin at sa aming lahat, sa aming mga puso, kung gaano kabigat, kahalaga ang mga bagay na ito mula sa inyong mga salita. Be with us, be our teacher. Holy Spirit, speak through me. Open our hearts to these words. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, gusto ko pong simulan ang ating pag-aaral sa pagsasabi po nito. I want to tell us that church planting is the essence of Christ's Great Commission. Gusto ko pong sabihin, mga kapatid, nung binigay ng Panginoong Jesus yung dakilang atas na tayo ay humayo, gusto ko pong i-argue, brothers and sisters, that while street evangelism is part of God's will, while gathering here is part of God's will, while discipleship, singing, and everything we do here in church is part of God's will, I want to argue na nung binigay ng Panginoong Jesus yung dakilang atas, He's thinking of church planting. Nung binigay niya yung Great Commission, sa Matthew chapter 28, He's thinking of church planting. Yun ang nasa isip niya. Kung titingnan natin yung talatang yun, di ba sabi ng Panginoong Jesus, "Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age." Brothers and sisters, it's obvious here that the Lord Jesus is using the language of church planting. This is not just street evangelism, I repeat. Because we saw the words make disciple. Opo, naandun yung word na go. Yes, the Lord is sending us out into the world, and yet He's not just sending us simply to proclaim, but He has sent us to make disciples, to baptize people in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. He has commanded us, He has sent us to teach people to observe the commandments of Christ. In other words, the Lord has sent us. It is the Lord's will for me and for us. Ang kalooban ng Diyos sa iglesia ay magpatuloy, humayo at manganak ng mga iglesia na patuloy ding sasamba sa Panginoon, patuloy din na i-cherish yung gospel, at manganganak pa ng maraming iglesia hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon. That's the plan. That's the goal. Church planting is the goal. This is not optional. Hindi sinabi dito ng Panginoong Jesus, if you have time to spare, you know what? I love your singing, church, but if you have time to spare, sige, pwede nyong isingit that you could disciple people. You could teach them. You could baptize them. No. This is the command of the sovereign, risen Lord for us to reproduce, for us to plant more communities for Jesus. Pero mga kapatid, ganito po yung magiging plano po natin sa pag-aaral po natin ngayon. Huwag nawang loobin ng Panginoon na umabot to ng 2 oras. But here is the plan, brothers and sisters. First, I would like us to see, tingin ko magiging beneficial sa atin to. I would like us to see that even the early church had a lot of misunderstandings. Marami silang naging maling pananaw patungkol po dito sa planong ito ng Panginoong Diyos. Pangalawa, titingnan natin kung paano ito itinuwid ng Panginoon. Dito natin makikita na kahit yung early church, itinuwid ng Panginoong Hesukristo, patunay na siya yung ulo, patunay na siya ang bida sa iglesia. And then finally, we would see how is it laid down for us in a more simplified way. How do we do church planting?
So that's the plan. Let's go. Let's study those things. Una mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, I hope this would serve as somehow an encouragement for us that even this great and mighty early church, whom we look up to, na hinahangaan natin, kinabibiliban natin tong early church na to, I would like us to see from the book of Acts that they themselves have a lot of misunderstandings. They had a lot of misunderstandings dito sa kalooban ng Diyos tungkol sa paghayo, tungkol sa pagtatanim ng mga iglesia. Let's see. Misunderstanding number 1. Ito yung una nilang maling pananaw, mga kapatid. They established a come and see church model and not a go and plant model. Ito po yan, mga kapatid. Alam naman po natin sa Old Testament na yung temple, naalala niyo po yung temple na pinatayo ni Solomon? Brothers and sisters, let me tell you something. That temple is a come and see temple because that is in the Old Testament. Naalala niyo po, the Queen of Sheba visited the temple at doon niya nakitang kamangha-mangha ang Diyos ng Israel. So, I would use this word, ang meta. Ang paraan ng Panginoong Diyos ng panahong yon is to allure the nations para ipakita sa mga bansa yung kanyang pagka-Diyos at kagandahan sa pamamagitan ng pagpunta nila sa templo. Kaya po sa ating Book of Acts, may mababasa po tayong mga Psalm of Ascents. Yun po ay kinakanta ng mga taga-ibang bansa at ng mga Israelita pag umaakyat sila sa Jerusalem. For what? To worship doon sa temple. Kasi nga po mga kapatid, listen, let me simplify. Nung Old Testament, ang presence ni God ay nasa temple. People need to go. People need to come and see the glory of God. Subalit, nang ang Panginoong Jesus ay namatay at muling nabuhay, nung pinadala niya ang iglesia, it has changed. People do not need to come to Jerusalem to see the glory of God because the glory of God is now revealed through the gospel of Jesus Christ. Hindi na natin kailangang dumayo sa Jerusalem. Good news, mga kapatid. We only need to bring that beautiful message of who Jesus is. And we bring the church to the people. We do not bring the people to the center of Jerusalem in the temple. Nakikita po natin? Yun yung mali nila, mga kapatid. Tingnan po natin. Sa Acts chapter 2, verse 46 to 47, sabi po dito, and day by day, attending the temple. No, nakafocus pa din yung kanilang pagsamba saan po, mga kapatid, sa templo. Together and breaking bread in their homes, they received their food and glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Now, I highlighted that part because I want to tell you guys, God is this merciful. Na kahit sila ay mayroong misunderstanding sa plano ng Diyos, still, God added people to them. Hindi pa rin nahadlangan yung layunin ng Diyos na umabot ng mga tao. Pero ba't ko nasabing may pagkukulang sila dito? Kasi di ba mga kapatid, if we would remember, Acts chapter 1 verse 8. Ito, kahawig to nung Great Commission. Tingnan nyo po mga kapatid, Acts chapter 1 verse 8. Ito yung patunay that they are somehow, at this point, sa Acts chapter 2, they're missing the point. Tingnan nyo po, sabi sa Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem. Sabi sa kanila ng Panginoong Hesus, siguro may amen sila dito. Judea, okay, sige. Israel pa rin naman yan. Samaria, teka. And to the end of the earth. Brothers and sisters, the plan, sa simula pa lang ng Acts chapter 1, ang plano na ay paabutin ng Ebanghelyo hanggang sa hangganan ng daigdig. And here they are, comfortable with their worship in the temple. They're not doing this. Hindi pa sila lumalabas. Ngayon, mas makikita natin yan as we progress. Misunderstanding number 2, brothers and sisters. They tried to build
a Jewish dominant church. I think this is the reason for misunderstanding number one. Bakit hindi sila lumalabas sa Jerusalem is because they are trying to build a Jewish dominant church. Okay lang naman mag-invite ng mga Gentiles, but they are thinking this is the fulfillment of God's promise to the people of Israel. Sila yung bayan ng Diyos, kami to. Sa amin nagpakilala ang Panginoong Jesus, kami to, itong mga Hudyo, mga Jewish people. And now we are enjoying the gospel. Kung may makijoin na Gentiles, edi okay, but we are enjoying this. Tingnan po natin mga kapatid. Hindi ko po sila pinapasama sa inyo, yung po talaga yung pinakita sa Book of Acts. Tingnan natin. Acts chapter 1, verse 6 to 8. Tingnan nyo po kung gaano sila nationalistic minded. Tingnan nyo po. When they had come together, ito po yung ano lang po ng Panginoong Hesus, kakabuhay na magmuli, nagturo siya, malapit na siyang umakyat muli. Tingnan nyo po. When they have come together, they asked the Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Now let us stop there for a while. I don't think they are asking for a bad thing. They are asking for the restoration of the kingdom to Israel. May mga pangako ang Diyos sa Israel. Amen. Let me tell you, brothers and sisters, because this is written in the Word of God, God is faithful to His people. He has not forgotten Abraham. Hindi niya kinalimutan sila Isaac at yung mga Israelita. He is indeed faithful to them. Kung papansin niyo mga kapatid, if we would go to verse 7, hindi sila sinaway ng Panginoong Hesus. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus, why are you asking such things? No. Tingnan niyo po, but He said to them, it is not for you to know times or seasons that the Father has fixed by His own authority, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea, Samaria, and to the end of the earth. You know what the Lord Jesus is telling them here? Yes, I would reign in Israel. But let me tell you, I would also reign in all the nations of the world. Oo, mag-ahari tayo. Oo, hindi ko tinatanggihan yan. Pag-aharian ko uli ang Israel. But let me remind you, you will be my witnesses hindi lang sa Jerusalem, hindi lang sa Judea, kahit dun sa kaaway ninyong Samaria, at kahit dun sa mga pinandidirian nyong mga bansa sa paligid ninyo. I will make you witnesses to them. And yet, anong nasa isip nila? Nation of Israel, na nagmanifest hanggang sa mga susunod na chapters. Okay lang sana kung dito pa lang, natuto na sila, na-rebuke na sila. Pero hindi mga kapatid, they were still very Jewish in their understanding of the purposes of God. Tingnan niyo po ito. Acts chapter 11 verse 1 to 3. Now, the apostles and the brothers who were throughout Judea heard that the Gentiles also had received the word of God. Ano pong nangyari dito? Yung sambahayan ni Cornelius, they have received the gospel, and we know Cornelius is a Gentile. Tama po? Cornelius is a Gentile. May nangyaring magandang bagay. God the Holy Spirit has sent Paul to preach the gospel there. At sa halip na pagbalik niya dun sa home church sa Jerusalem, sa halip na siya ay sinalubong ng mga ngiti, sa halip na siya ay pinalakpakan ng Panginoon dahil sa nangyari, ito yung ginawa sa kanya. Verse 2, so when Peter went up to Jerusalem, the circumcision party criticized him, saying, you went to the uncircumcised men and ate with them? Brothers and sisters, yung tumuligsa kay Peter, they are not unbelievers. They are Jewish Christians who are still under the impression that the kingdom of God is mainly for the Jews. Sila yung mga tao na sila lang ang ligtas.
Mga kapatid, nakakalungkot. Akala natin na ituwid na sila ng Panginoong Yesus sa chapter 1. Pero hanggang chapter 11, pinagpipilitan nila yung kanilang pandidiri. Pinagpipilitan nila yung kanilang discrimination sa mga Gentiles na kagaya natin. Pumunta ka na nga sa bahay ng Gentile, nakikain ka pa. Kita niyo po mga kapatid, yun yung pangalawang misunderstanding. Yun yung mga leaders. Syempre yung mga attenders, ganun din yung natutunan nila sa Jerusalem. Tingnan niyo po, Acts 11:19. Now, those who were scattered, ito yung mga pangkaraniwang Christians na nag-scatter because of the persecution of Stephen. Tingnan niyo po, now those who were scattered because of the persecution that arose over Stephen, traveled as far as Phoenicia and Cyprus and Antioch, speaking the word to no one except Jews. Magtataka pa ba tayo kung anong ginawa ng member? Yun yung naririnig nila sa kanilang mga leaders. So when they scattered, when they preached the gospel, they were selective. Kanino lang daw sila nag-preach ng gospel? Sa mga Hudyo. Nakita niyo po mga kapatid, there is a huge misunderstanding here. Misunderstanding number 3. They have an incomplete understanding of the power of the cross. Magkakaano yan mga kapatid, magkakakonekta yan Bakit sila hindi umaalis ng Jerusalem? Kasi naniniwala sila na yung church dapat Jewish dominant. Bakit sila Jewish dominant? Kasi naniniwala sila that the promises of the gospel are mainly for the Jews, for the children of Abraham according to the flesh. Ito yan mga kapatid. Dahil sila ay naniniwala na sila ay mga anak na ng Diyos dahil kay Abraham, ang iniisip nila, ang kailangan na lang nila ay kapatawaran sa kanilang mga nagagawang kasalanan. They thought that the power of the cross of Jesus Christ is just for the forgiveness of their daily sins, but they don't need an acceptance with God because they are already children of Abraham. Tingnan nyo kung paano sila mag-preach. Papakita ko lang po mga kapatid. And Peter said to them, Acts chapter 2, verse 38 to 39. This is Peter. No? Maganda naman at talagang pinangungunahan ng banal na spirito. But look at this, I would like to point you kung paano siya mag-preach. Kung paano ang emphasis niya ay forgiveness of sins. Tingnan nyo po. And Peter said to them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you and for your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to Himself. Kita niyo mga kapatid, hanggang dito, hindi natin sila masisi. Very old covenant yung kanilang pag-iisip na yung pangako na kapatawaran ng kasalanan ay ipinangako nga naman sa mga Hudyo. We would remember verses like Ezekiel 36, kung saan ipinangako ng Diyos na sila ay papatawarin sa kanilang mga kasalanan. Tama po. Are you still following me, brothers and sisters? So, yun yung kanilang understanding na ganito, lilinawin ko po mga kapatid. Ang kanilang paniwala, ang kanilang pagkaunawa, sila ay mga anak na ni Abraham, kaya hindi na nila kailangan ng pagbabago sa kanilang posisyon sa harapan ng Diyos. Ang kailangan lang nila ay pagpapatawad sa kanilang mga nagagawang araw-araw na kasalanan. That's how limited their view of the cross and Jesus Christ is. Ito pa mga kapatid sa Acts chapter 3 verse 17 to 19. And now brothers, I know that you acted in ignorance as did also your rulers. But what God foretold by the mouth of all the prophets that this Christ would suffer, He thus fulfilled. Repent therefore and turn back that your sins may be blotted out. Again, the gospel for them is equivalent to simply forgiveness or blotting out of sin. Let me clarify that later. Now, we turn to the correction. We're done on the first part. Nakita natin yung mga misunderstanding nila.
tingnan naman natin kung paano yon kinorekt ng Panginoong Diyos. Ano nga po yung unang misunderstanding? Nagstay sila sa temple. Tingnan nyo po. Correction number 1. They were allowed to scatter away from Jerusalem. Oh, yun na yung unang pagtutuwid ng Panginoong Diyos sa kanila. Acts chapter 8 verse 4. Sabi po dito, now those who were scattered went about preaching the word. Alam natin kanina mga kapatid, bakit sila nag-scatter? Bakit sila nagkalat? Why did they leave Jerusalem? The answer is because the persecution there has been so severe. To the point that a first martyr has been martyred, namely si Stephen. Si Esteban ay pinatay, and of course, naturally speaking, as humans, they feared, and so they went about going to different places, at dun nangyari mga kapatid, paraan po pala yun ng ating sovereign God to scatter the people. Bakit? Masyado silang nalilibang, masyado silang natutuwa sa komportableng laki ng templo dun sa Jerusalem. Papaalala ko lang mga kapatid, ang utos ng Panginoong Yesus, you will be my witnesses to Jerusalem, to Judea, to Samaria, and to the ends of the world. Kung hindi nangyari yung persecution na yon, they would just stay sa Jerusalem. Correction number 2. Ito mga kapatid, sila ay nangaral lang sa mga Jewish people, but look at this. This is amazing. Sa Acts chapter 11 verse 19 to 21, basahin uli natin yung part na yon. Sabi po dito, now those who were scattered because of the persecution that arose over Stephen traveled as far as Phoenicia and Cyprus and Antioch, speaking the word to no one except Jews. Nakita na natin yun kanina, they were selfish. They were just focused on their fellow Jews. But look at verse 20. But there were some of them, men of Cyprus and Cyrene, who on coming to Antioch spoke to the Hellenists also, preaching the Lord Jesus. Tingnan nyo nangyari mga kapatid. Nung sinimulan ng church, sundin yung kalooban ng Diyos. Look at verse 21, and the hand of the Lord was with them, and a great number who believed turned to the Lord. Kamangha-mangha ito mga kapatid. Ang kamay ng Diyos ay sumama sa kanila. Nakita ng mga tao yung higit na kapangyarihan ng Ebanghelyo nung sinimulan ng iilang taong ito. Hindi ba nakakamangha mga kapatid na yung iilang taong ito na nasa verse 20, they were not even named. They are not even the apostles. They're not popular people in the early church. And yet, through the boldness of these people who dared, sinubukan nila, nag-dare sila mga kapatid na umalis dun sa norm. Ano ba yung norm? Pinapangaral lang ng gospel sa mga Israelita. They dared to step out of the norm and they preached the Lord Jesus even to those who are Hellenists. At nakita natin mga kapatid, ang kamay ng Diyos ay kumilos sa kanila. Ang kamay ng Panginoon ay makapangyarihang kumilos. Correction number 3, brothers and sisters. The Lord led them to a better understanding of the power of Christ. Sundan natin yung narrative na nandun sa verse 11. So, meron ngang mga nag-dare na i-preach yung gospel kahit sa mga hindi purong Hudyo. So, the hand of the Lord was with them, right? Now, what happened next? Tingnan nyo po mga kapatid, sa verse 22, same chapter, this is still chapter 11, verse 22 to 26. Listen, the report of this came to the ears of the church in Jerusalem. Nabalitaan na nitong mga makahudyo lang, nabalitaan na nitong mga narrow-minded na mga believers sa Jerusalem na may nangyari dun sa Antioch. Nabalitaan nila na yung kamay ng Diyos ay naandun. So what did they do? And they sent Barnabas to Antioch. When he came and saw the grace of God, he was glad, and he exhorted them all to remain faithful to
to the Lord. Ano daw yung nakita ni Barnabas, mga kapatid? Ito po yan, mga kapatid. Si Barnabas galing sa Jerusalem Church. Ako, nung binabasa ko po to, I was quite nervous. Sabi ko, ano kayang sasabihin ni Barnabas na taga main church? Pag nakita niya yung nangyayari dun sa Antioch, maghahalokip-kip kaya siya, magsusungit kaya siya, pupunahin niya kaya yung mga doktrina ng mga tao doon? Papakita niya kaya na siya yung boss dahil siya yung galing dun sa main church? Siya yung galing sa Jerusalem? No. He recognized the grace of God that is working in that place. Sabi niya, grabe yung biyaya ng Diyos na kumikilos sa gawain ito. Kaya ang ginawa niya, sa halip na iparamdam niya na siya ay para bang, alam niyo po yung attitude ng mga American, sorry kung meron sa inyo ditong lovers ng American culture. No, we love what they influence us with. But di ba, pansin niyo yung mga Americans, makikialam sa mga gera, makikialam sa lahat ng bagay na para bang almighty, superior. Si Barnabas hindi, ginawa niya, nung nakita niya yung grace ni God, ang ginawa niya sa mga taong ito, he exhorted them, naglingkod siya. He started to serve the church. Yet, ito mga kapatid, ito. Kung tutusin, prideful dapat si Barnabas kasi hawak-hawak niya, dala-dala niya, yung reputation ng main church, yung Jerusalem. But look at what God has caused Barnabas to do. Brothers and sisters, bago tayo lumipat, I want to tell you, itong decision na ito ni Barnabas, I can say that this is so huge, na kung hindi nangyari to, malamang hindi umabot hanggang sa panahon natin at sa iba't ibang mga bansa ang Ebanghelyo. But this single decision over here, na babasahin natin, it changed everything. This is a radical decision. This is not something that the Jerusalem church would tell him to do, but he does something here. Verse 24. For he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith. Yun ang kagandahan kapag puspos ka ng Espiritu. If the Spirit is in you, you will not conform to the mere sayings and cultures and traditions of men. You would be biblical, you would be God-centered. Tingnan nyo ginawa niya, mga kapatid. So, sa verse 25, Barnabas went to Tarsus to look for Saul. Sino po si Saul? Sino si Saul? He is the Apostle Paul. Siya yung dating kalaban ng Ebanghelyo, dating Pariseo na aral sa matandang tipan. Napansin niyo mga kapatid, until this moment, hindi siya lumalabas sa eksena. Anong ibig sabihin nun? Hindi na-acknowledge ng Jerusalem Church that another apostle was brought by God in their midst. Isipin niyo po yun. May mga apostol sa Jerusalem. Hindi nila na-recognize agad na meron pang isang apostol na itinayo ang Diyos para sa iglesia. Sino lang yung umacknowledge? Sino yung sumundo? Sino yung nakakita ng kaloob? Sino yung nakakita ng pangangailangan sa ministeryo ng taong ito? Barnabas. Mga kapatid, hayaan yung sabihin ko to. Si Barnabas, pwede sana na nagkaroon sana siya ng pride. Na ba't ko susunduin to? Bakit ko isasama sa pagmi-ministry to? Ako yung taga main church. Kumpleto kami ng aral doon. Kasama ko yung 12 doon. Dakila kami. Ang galing na namin doon eh. Powerhouse na nga kami doon. Ayaw nga namin umalis doon eh. Ang galing namin doon. Bakit ko susunduin yung Pablo na yan? Baka agawan pa ako ng posisyon nan. Baka mas mamangha pa ang mga tao kaysa dyan. All of our ministerial insecurities, Barnabas left. Barnabas surrendered all of those things. He called, he went,
to call for Paul. Kinuha niya si Pablo. At ano yung ginawa nila, mga kapatid? And when he had found him, he brought him to Antioch. For a whole year, they met with the church and taught a great many people. And in Antioch, the disciples were first called Christians. Sa tindi ng ginawa ng Diyos sa buhay ni Barnabas, sa buhay ni Paul, at nung mga, naalala nyo kanina, yung mga believers na unang nag-share ng gospel sa mga hindi naman talaga purely Jewish. Isipin nyo, yung mga taong radical na yun, nagsama-sama sa isang church. Yung mga taong hindi nagpapapigil sa mga kautusan, sa mga batas, yung mga taong obsessed sa gospel, nagtipon doon sa isang church na yon, nakakita ng mundo kung paanong lumago, naging makapangyarihan yung iglesia. Ito yung kamangha-mangha observation dyan, mga kapatid. Alam nyo po ba, nung panahon na yon, kapag ikaw ay sobrang loyalista ng isang tao, binibigyan ka nila ng pangalan. Mga kapatid, halata naman kung anong pangalan yung walang sawang ipinagmalaki nila Pablo, nila Barnabas sa lugar ng Antioch. Bakit, mga kapatid? Ang tinawag sa kanila ng mga tao, sabi po sa verse 26, and in Antioch, the disciples were first called Christians. Why? Because they have preached Christ to the community. Christ was the center of their ministry, and therefore people mockingly called them Christians, and yet they were not ashamed of that title, because indeed, they are the people of Christ. So, the Lord corrected them. Tingnan nyo, mga kapatid. Bakit mahalaga si Paul para ma-correct yung kanilang view ng gospel? Let's ask that question. Turn your Bibles with me sa Acts chapter 13, verse 38 to 39. Ito po yung pinangaral ni Pastor Kenneth last week. Ito po mga talatang ito. Bahagi po ito. Pero let me just tell you something. Brothers and sisters, naalala niyo po kanina yung pangatlong misunderstanding nila. They have an incomplete understanding of the power of the cross. Naalala niyo po kanina, naniniwala kasi sila na sila mga anak na ni Abraham. At ang kailangan lang nila ay pagpapatawad sa kanilang mga araw-araw na kasalanan. They missed the point of the gospel. And I would argue through this text that it was Paul the Apostle who first got it. Si Apostol Pablo yung unang nakakuha ng buong ebanghelyo ni Kristo. Tingnan po natin. Excerpt po ito ng preaching ni Paul. Let's read. Verse 38. Let it be known to you, therefore, brothers, that through this man, si Jesus Christ daw, tingnan niyo po forgiveness of sins is proclaimed to you. Okay. So, kapareho lang din pala ni Paul yung preaching ng mga unang apostol. Ano yung pinipreach dito ni Paul sa unang, siguro, first point niya to? Forgiveness of sin. Ano daw ang dulot ni Jesus Christ? What is the power of the cross? To forgive our sins. But look at verse 39. And by Him, everyone who believes is freed from everything from which you could not be freed by the law of Moses. Now, alam ko po mga kapatid, natutuwa nga po ako kasi ito pong church natin, alam ko ESV gamit nyo. Ang nakakatuwa doon mga kapatid, even before knowing you, meeting you, I am also using ESV. I love ESV. But at this portion, I don't think ESV got it completely. Sa tingin ko, medyo may pagkukulang si ESV sa part na ito. I want to highlight the word freed. Yung unang ministry ni Jesus Christ sa cross ay yung forgiveness. Pero ang pangalawang ministry ni Jesus Christ sa cross, the completion of the gospel, is embedded inside that word, freed. I really think it should not be the word freed here. It should be the word justified. Tingnan po natin mga kapatid. I just want to show you this because this is so huge.
Sobrang importante nito mga kapatid. Ano bang ibig sabihin ng salitang freed sa original niyang language? Ayan po yung salitang freed. It is the Greek word dikaio, na ang ibig sabihin is to justify or to render just or innocent. Let me clarify, to render just or innocent. Not to make oneself innocent or just, but to be rendered by someone else just and innocent. We go back to the text. Anong sabi ng teksto mga kapatid? Ang hatid ni Kristo ay hindi lang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ang hatid ni Kristo ay pagpapawalang sala sa akin at sa bawat isa sa ating lahat na sumasampalataya. Saan daw tayo pinawawalang sala mga kapatid? Sa mga bagay kung saan hindi tayo kayang ipawalang sala ng kautusan ni Moises. This is the complete gospel. Mga kapatid, ito po yan. Ang paniwala ng mga Hudyo, ang kailangan lang nila ay simpleng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Dahil iniisip nila ang pagiging tama nila sa harapan ng Diyos ay nakaayon sa kanilang pagiging Israelita. But no, that is not true. That is not correct. Dito mga kapatid, for the first time in the book of Acts, the doctrine of justification by faith has been preached. Sa umagang ito, let me remind you that when Jesus Christ died on the cross, hindi lang siya nagpatawad ng kasalanan mga kapatid. Ito yung ginawa niya. Siya ay nag-produce ng isang klase ng perpektong katuwiran, perpektong pagsunod, nang sa gayon mga kapatid, hindi na kayo sa umagang ito, God is not asking you to produce your own righteousness to be saved. Hindi kayo ngayon pinaanak ng Diyos. Hindi kayo ngayon pinipilit ng Diyos na mag-produce ng sarili niyong katuwiran. Hindi kayo pinag-iisip ng Diyos, ano kayang meron sa akin na pwede kong i-commend sa Panginoong Diyos? Ako, Brother David, ako may onti akong dugong Hudyo. Ako, Brother David, tapos ako ng doctoral. Ako, Brother David, ganito yung naipon ko sa bangko. Mga kapatid, do not look inside you for salvation. This is the message of the gospel. There is a righteousness outside of you. Merong katuwiran na hindi galing sa loob mo. Perpektong katuwiran, katuwiran na walang kahit sinong pwedeng humatol. Ito ay ganap, ito ay katanggap-tanggap sa Diyos. Itong katuwiran na ito ay mapapasa iyo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At kahit nagkakasala ka pa at may pagkakamali ka, sa sandaling ito, kung nagtitiwala ka sa kagandahan ni Kristo, titingnan ka ng Ama bilang ganap at aariing kasamang tagapagmana. This is the gospel of Jesus Christ. There is a righteousness that is outside of us, produced not by us, produced by one who died for us. So this morning, God is not just forgiving your sins. God is accepting you as children. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. There is therefore now no more condemnation to those who are in Christ Jesus. This is the complete gospel. And the church almost missed this. Kung hindi sila nakinig kay Apostol Pablo. Kung di nila hinayaan, kung di nila binigyan ng platform, itong dating kalaban na ginamit ng Diyos upang maintindihan yung kalaliman ng Ebanghelyo. So brothers and sisters, tingnan natin ano yung nangyari, and we're almost done. Mga kapatid, ano yung nangyari? Di ba may mga pagkakamali sila nung kinorek sila ng Panginoong Diyos? What happened to the church? Number one, the church went out to preach. Lumabas sila, they were scattered. Review lang ito, ano? The church preached to all. Dati sa Hudyo lang sila nagpipreach, ngayon natutunan nilang mangaral sa lahat ng tao.
Pangatlo, the church learned the whole counsel of the gospel through Paul. Natutunan na nila yung buong ebanghelyo at mga kapatid, hindi lang natin masyadong pinagtuunan kanina, pero di ba nga mga kapatid, they were called Christians? Anong ibig sabihin nun? They were established in the eyes of men and of course, in the eyes of God. Nagkaroon ng tunay na tatagang iglesia nung nangyari sa kanila yung mga bagay na ito, mga kapatid. When the biblical church planting, nung nasunod yung plano ng Diyos, hindi yung plano ng tao. Nung tinigilan nilang manatili sa kanilang comfort zone at sumunod sa layunin ng Panginoong Jesus, then they have experienced the mighty move of God in their midst. Now, the last question before we end this study is this: how are we going to do that sa panahon po natin? How are we going to pray to plant churches? Ano ba yung ipapanalangin nating dapat mangyari para tayo ay mapatulad dito sa nangyari na ito sa aklat ng mga gawa? Ito po yan mga kapatid. Pag-usapan natin, this is the last portion of our study and we would end with some practical applications. Now, na-correct na sila. They had their misunderstandings. They have been corrected. Now, this is the beauty of Christ-centered church planting. Anong meron sa isang established na church plant or church planting structure? Gagamitin natin dito mga kapatid yung binasa natin kanina, Acts chapter 14 verse 21 to 23 as practical guidelines kung paano natin gagawin itong church planting. Foundation number 1, ang una nating dapat gawin na nakita natin at pinaulit-ulit nila Paul. By the way guys, I would like to argue na yung nangyari sa chapter 11, nung nakita nila Paul, so this is the purpose of God. So this is what God wants us to do. Inulit-ulit na nila yon sa buong book of Acts. At dito sa chapter 14 verse 21 to 23, dito pinakakitang-kita yung structure kung paano natin gagawin yon today. Let's see. Number 1, preach the gospel of Christ from scriptures until He is formed in the people. Ang unang ginagawa nila Paul, kasi nakita nila, kailan ba nagsimulang kumilos yung kamay ng Diyos? Nung pinangaral ng mga unknown or unnamed believers, yung gospel ni Jesus, kung maalala niyo po kanina ang sabi doon, they have also preached the Lord Jesus Christ. Nung nakita nila Paul yun, so this is how we start a church. This is how we start planting. Ito yung tamang pagtatanim mga kapatid. Ang tamang pagtatanim ay hindi magpapangudngod ng pandesal. Isa kasi ganun yung mga natututunan nating church planting. Mamigay ng ilang sako ng bigas. Brothers and sisters, when we are starting an outreach, pag nagsisimula po tayo ng isang church plant, this is what we need to do. We preach the beauty of Jesus Christ until He is formed in the lives of the people. Hanggang sa makita natin na yung mga tao talagang nagtitiwala sa Panginoong Hesukristo. Tingnan natin yan, mga kapatid. Diba, yun nga nakita natin sa Acts chapter 14, makikita natin sa Acts 14, verse 21 to 23. When they had preached the gospel to that city and had made many disciples, they returned to Lystra and to Iconium and to Antioch. Mga kapatid, anong ginawa nila? Nung sinisimula na yung missionary journey, what's the pattern? They preached the gospel to that city. At alam natin, the gospel is all about Jesus Christ. At ano daw nangyari mga kapatid? Because they have faithfully preached the gospel, they have made many disciples. Let me stop here for a while. Yung natutunan nating Christianity dito sa Philippines, yung tinatawag nating easy believism, na kapag sumabay ka sa panalangin ng pagtanggap, you know what? I am very sorrowful. Not only because it's wrong, I am so sorrowful because I have been a part of it before. 2012, ako po ay nagpipreach sa City College of Calamba, ibang CCC po yun. I was preaching the gospel there, and that is what I preached.
I would just tell them, kailangan nyo si Jesus para pagalingin kayo sa inyong mga sakit, para bigyan kayo ng peace of mind, para makagraduate kayo sa college ng maganda kasama nyo si Jesus sa buhay nyo, at para matanggap nyo siya, simple lang, kailangan nyong sabayan itong panalangin ng pagtanggap na ito. And you know what I realized, brothers and sisters? That kind of gospelization does not create disciples. It creates people who made God their sugar daddy. Alam niyo, nagawa ko noon sa ganung pangangaral ko at sa ganung basta tanggapin mo si Jesus. Sabihin mo na tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas. Gumawa ako ng mga spoiled brat na hindi kayang magpatuloy sa pananampalataya sa panahon ng pagtitiis. Gumawa ako ng mga spoiled brat noon, buti na lang may ilan na nakasurvive. Pabiyaya ang Diyos. Ayan po, si Sister Jane, bunga po siya nung gawain dati sa City College. Buti naman at yung totoong Kristo ang nakilala niya. Pero the rest, they just enjoyed the gimmicks and they saw God as a powerful being up there who is a servant of their desires. Pero dito mga kapatid, dahil tunay na gospel, dahil si Kristo ang kanyang kagandahan at yung kanyang pagkapanginoon ang ipinangaral nila Pablo, what they created, ano ang na-produce ng Panginoon sa pamamagitan nila? God produced disciples in their midst. I am hopeful and I am praying right now that I hope I am speaking in front of disciples. Ang panalangin ko, nawa ang mga tao na kinakausap ko ngayon ay mga disipulo at hindi mga nakikinabang lang kay Kristo. I really hope that that's the reality. So yun yung unang pundasyon mga kapatid, to preach the gospel. Pangalawang pundasyon, dahil nga ipinangaral yung ebanghelyo, dahil totoong ebanghelyo, ito ay nagpuproduce ng mga totoong disipulo, ang susunod na mangyayari mga kapatid is, there would be a strengthening of the disciples through the whole counsel of God. Yung foundation number 1, yun yung pinreach ni Pastor Kenneth last week, the preaching of Christ. And then yung foundation number 2, when we plant churches, ito naman yung pinangaral po natin nung unang-una, to teach the whole counsel of God. Hindi po tayo makukontento na natutunan nila yung totoong ebanghelyo sa umpisa. They need to be reminded of the depths of the gospel day by day, week by week. Kailangan nilang makita at maunawaan yung counsel of God. As we argued 2 weeks ago, yung whole counsel of God, ito yung mga text ng scriptures. We honor the biblical text, but we remind people of their need of Jesus Christ. So yun yung pangalawang dapat mangyari whenever we plant churches, brothers and sisters. Tingnan nyo kung paano nila ginawa to. This is so interesting. Acts chapter 14, verse 22. Strengthening the souls of the disciples. Yan na yun. Discipleship, kung tawagin natin sa panahon natin ngayon. Strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying, tingnan nyo kung paano. Tingnan nyo po ang discipleship ng panahon nila. Saying that through many tribulations, we must enter the kingdom of God. Napakatindi mag-discipleship ni Apostol Pablo at ng mga alagad noon. Hindi sila nangangako ng mga kayamanan dito sa daigdig na ito. For sure, pinapangaral nilang magpo-provide si God sa kanilang mga pangangailangan, but this is the whole point. Genuine discipleship fixates our minds to the coming kingdom of God, that even though we work, even though we live, sabi nga ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians, sa mga bumibili, live as if wala kayong pambili. Sa mga merong asawa, huwag nyong gawing buhay at buong mundo ninyo yung asawa ninyo. Sa lahat ng ginagawa nyo dito sa daigdig na ito, hayaan nyo ng inyong focus ay nasa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo at sa kanyang kaharian. Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added to you as well.
God our Father is not evil. He will provide for all of our needs. And yet, He is calling us to do one thing. Ang panawagan ng Diyos sa Kanyang mga alagad, ito yung totoong discipleship, mga kapatid. Genuine discipleship is this. God is calling us to fix our minds to the Lord, to the King, and to His kingdom, to His gospel, because He is coming. Ang totoong discipleship is all of the teachings that prepares us for the coming of Jesus Christ. Ang totoong discipleship ay yung pagpapalakas ng puso natin, kada preaching, kada Bible study, kada prayer meeting, ipinapaalala sa atin kung gaano kadakila ang ating Diyos at kung gaano kadakila yung kaharian na paparating, mga kapatid. Isipin niyo po yun. Sa sobrang gusto ng Diyos na mag-focus tayo sa bagay na to, ipinangako niya na siya yung bahala sa mga bagay na ating pangangailangan. If only we would be kingdom, gospel-minded. Our Father is so merciful. He is our provider. I don't know kung paano ipoprovide ng Panginoong Diyos yung mga prayers po natin this morning. Mga pinapanalangin natin ngayon, yung mga problema natin ngayon, I know there are problems in our lives. Amen? May mga problema, may mga suliranin. One thing is for sure, I can trust the word of my Lord when He said, all of those things will be added to us. Nung sinabi ng salita ng Diyos na, and my God shall supply all your needs according to His riches and mercy, I believe that. I stand upon that, brothers and sisters. Hindi ko alam kung paano niya gagawin. Isang bagay ang sigurado, hindi niya tayo pagkukulangin hanggang dito pa niya tayo tinatawag dito sa daigdig. Hindi niya tayo pagkukulangin. Ang panawagan lang ng Panginoon, ituon natin yung ating atensyon sa hari at sa kanyang kaharian. Because it is coming. Through many tribulations, we must enter the kingdom of God. Foundation number 3, brothers and sisters, ito yung huling pundasyon ng ating tama biblical na church planting. The appointing of elders prayerfully and by the grace of God. Tingnan niyo po mga kapatid yung huling verse. And when they had appointed elders for them in every church, with prayer, fasting, they committed them to the Lord in whom they had believed. Ito po yan, mga minamahal na kapatid. Makikita po natin, hindi ko na lang isinama dun sa misunderstanding, but let me tell you something. Brothers and sisters, makikita po natin sa buong book of Acts, lalo na sa Acts chapter 15. May ilang portion sa Acts chapter 11, listen to this. Sa Jerusalem Church, meron naman talagang mga elders. May group of pastors, bukod pa po dun sa mga apostles, okay? So I think, in fairness, they're doing that right. Merong plurality of elders sa Jerusalem Church. However, this is something that I have seen. Hindi na lang natin sinama kanina mga kapatid sa misunderstanding. Kasi okay naman meron naman silang elders. Ang problema, kung babasahin niyo po yung mga accounts. Halimbawa, sa Acts chapter 10. Halimbawa, mga kapatid, sa Acts chapter 8. Kung saan nagkaroon sana sila ng opportunity mag-plant ng church. Acts chapter 8 sa Samaria, nagkaroon ng revival Nagkaroon ng pag-explosion ng gospel, marami nang tumanggap. Pero ang tanong mga kapatid, kahit siyasatin nyo yung chapter 8, may sinabi ba doon na nag-appoint sila ng mga elders para mag-oversee doon sa church na yon? Wala pong nakalagay. Sa household ni Cornelius, ang gandang opportunity nun. Church plant na sana yon. May nakalagay po ba na yung Jerusalem Church naglagay ng elders? Hindi po. Ano po yung sinasabi ko po dito yung nakakalungkot na realidad? Yung leadership po kasi ng Jerusalem, centralized. May elders sila, ang gusto nila, yung mga elders na yun lang yung nagma-micromanage ng mga outreaches. Hindi sila nagpa-plant ng mga elders dun sa mga outreaches. Pwede nating sabihin na marahil wala pa silang tiwala sa mga converts nila.
But look at Paul. Basahin ulit natin. Knowing that context, basahin natin yung verse 23. And when they had appointed elders for them in every church, with prayer and fasting, look at this phrase, they committed them to the Lord in whom they had believed. Kung naniniwala tayo sa justification by faith, this is church planting by faith. Hindi nila inisip na, hindi, kami yung mga elite. Hindi inisip ni Paul, ako yung ano dito eh. Ako yung expert planter. Kaya ako lang gagalaw dyan sa mga churches na yan. Walang maglilid. Maglilibot ako sa ibang lugar, maghintay kayo ng sulat ko. Walang magpapastor sa inyo. Ako lang ang pastor. Ako yung magaling eh. No. Pinagkatiwalaan niya yung biyaya ng Diyos na kumikilos sa mga church plant na yon dahil alam niya si Kristo yung ulo at hindi siya. Kaya nga mga kapatid, di ko po alam kung hanggang kailan ako dito sa Kalamba. Iiwan ko na yung kapatid ko, si Brother Den. Yan na yung mag-e-elder dun eh. Kasi nagtitiwala ako mga kapatid, siya at yung ilan pa mga tao na ilalagay ng Diyos dun sa mga churches, kikilusin ng Panginoon. Mararanasan nila yung biyaya ng Panginoong Diyos. I don't need to micromanage the kingdom of God. Who am I to do that? Who are we to do that? We entrust the ministry of the Lord to faithful men. Tama po mga kapatid. Naintindihan po natin itong sinasabi po dito ng salita ng Panginoong Diyos. So they appointed elders for them in every church. Mapapansin nyo din po mga kapatid, ano daw sabi? Elders. This is plural. Kung titingnan po natin ito mga kapatid, I'm not promoting a denomination here, pero kung titingnan po natin yung salitang elders, this is presbytuo. Dito kinuha yung term na Presbyterian, this is the group of elders. Not telling you to be Presbyterians. I'm telling us na ganun pinagkatiwala ng Diyos yung kanyang iglesia. Hindi sa iisang tao, hindi sa iisang lalaki na nasa kanya lahat ng decision making sa church. Pinagkatiwala niya ang church sa grupo ng mga lalaki na magtitiwala sa salita at biyaya ng Diyos para pangunahan yung iglesia, yung kawan ng Panginoon. Makikita natin yan, nagkakatotoo yan. Sa Acts chapter 20, sa Ephesus, yung church doon, hindi isa ang pastor, there are elders. Di ba nga nag-farewell pa si Apostle Pablo sa mga elders doon? Patunay na yun talaga ang practice ng early church. To have many pastors inside a local church. This is not my design. This is the design of God. So, we step back. Ayun po mga kapatid, yun po ang church planting na method. That's the blueprint given by the Holy Spirit. We preach Jesus. We disciple people who believed in Christ, and then we pray that among those people, there would be men who would be elders in the church, to lead the church so that the church would grow in the knowledge of Christ, so that the church would not be children na pwedeng maitaboy ng mga false teachings. The church would be strong, and when the church is strong, it would repeat the process. The church would go out, preach Jesus Christ, disciple people, appoint elders, until the coming of the Lord. We are establishing His outpost in the world. The gospel outpost of Jesus Christ. So let's go to our practical application. Awa ng Panginoon, we were not going to spend 2 hours. From Acts to us. Now, ano ba yung application po nito sa atin mga kapatid? Number 1, a church who knows and preaches Christ to all is truly God's church. Ang totoong iglesia ng Panginoong Jesus, ipinapangaral ng Panginoong Jesus, hindi lang sa mga pinipili nilang tao, kundi sa lahat. Brothers and sisters, I am calling out from the Word of God this morning. Would you preach Jesus Christ to your friends? Would you preach Jesus Christ to those group of people that are despised by the society?
Napansin niyo po, pinag-aaway ng ating sitwasyon yung mga mahihirap at yung mga middle class nang dahil dyan sa 4-piece na yan. Totoo naman talagang may mga mahihirap na abusado, pero mga kapatid, tingnan niyo po yung ginagawa. Nagkakaroon tayo ng napakababang tingin dun sa mga mahihirap na akala natin lahat sila batugan. Akala natin lahat sila pabigat. Brothers and sisters, ngayon na nagpo-post tayo ng ganon, may mga post tayo, anak, pasensya na, OT uli si mami, babayaran ko pa yung kuryente ng mga 4-piece, di ba? Natatawa tayo sa ganong post. Question, can we preach Jesus Christ to those people? Kaya ba nating tingnan yung mga pinandidirian natin na kinasusuklaman nating mga mahihirap? Actually, kasama ako dun kung tutuusin eh. Kaya ba natin silang tingnan sa mata, sabihin sa kanila, silver and gold have I none, but in the name of Jesus Christ, receive your salvation? Can we preach our Savior to them? Yun po yung panawagan sa atin. Ang totoong iglesia, hindi yan namimili. Hindi yan nagdi-discriminate ang totoong iglesia. We preach the beauties of Jesus Christ to all. Pangalawa, mga kapatid, a church who stands in the righteousness of Christ is truly God's church. Nakita niyo po kanina, napakahalaga pala sa church history na natuklasan ng church yung doktrina ng justification by faith. Now we remember the lines of Martin Luther. Justification by faith is the statement by which the church stands or falls. Mga kapatid, sa umagang ito, pakinggan niyo po ako. Kung ang iglesyang ito, may pinangahawakan pa tayong katuwiran na hindi sa Panginoon, kung sa umagang ito, mga kapatid, meron pa tayong ipinagmamalaki liban sa katuwiran at biyaya ng Panginoong Diyos, we cannot be the church that God wants us to be. Hindi tayo magiging iglesia ng Panginoong Diyos kung ang iglesyang ito ay nagtitiwala pa sa ibang katuwiran at sa ibang kahusayan. Mga kapatid, ang isang iglesia ay totoong iglesia kapag kumbinsido silang lahat na ang katuwiran nila ay si Kristo, na walang iba na mabuti sa kanila liban kay Kristo. Mga kapatid, dun kasi tayo hahayo eh. Mga kapatid, dun kasi tayo magte-take ng mga risk for the kingdom if we are convinced that we are righteous, not on our own, but because of the righteousness of Jesus Christ. Yun kasi yung magtutulak sa mga tatay na magpatawad ng kanilang asawang babae at ng mga asawang babae sa kanilang mga asawang lalaki. Yun yung magtutulak sa akin para maging mas matyaga pa sa aking anak na makulit. Yung justification by faith, mga kapatid, ito yung magtutulak sa atin para kahit sa ating mga workplaces, sa pakikitungo natin sa lahat ng tao, gusto na nating gumante, gusto na nating magmalaki, pinaalala sa atin ng Panginoon na ang katuwiran natin ay si Kristo. Pinaalala sa atin ng Panginoon yung kanyang habag at kanyang biyaya, and therefore empowering us to forgive. The power of the church is dependent upon this. So again, I repeat that line. Justification by faith is the article by which the church stands or falls. Mga kapatid, ito yung ating totoong kalakasan. Ang ating totoong kalakasan ay yung aminin nating tayo mahina at si Kristo yung ating lakas. Na hindi tayo matuwid, subalit si Kristo yung ating katuwiran. Jesus is our treasure. So yun po yun, Pangatlo, a church who disciples people in the counsel of God is truly God's church. Ang isang iglesia na nangangaral ng tapat mula sa kasulatan ng buong karunungan ng Diyos, yun yung tunay na iglesia. We already discussed this. I don't need to elaborate this. Next, a church who encourages men to be under shepherds of Christ is truly God's church. Now, let me say something here very quickly. Mga kapatid, I believe sa sinabi ni Apostle James, not all of us would be teachers. Not all of us would be preachers.
And yet, I would like to also balance that reality. Baka kasi nagagamit natin yung realidad na yon para i-withhold yung ating mga desires. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, sila na nagnanasa sa opisina ng pagiging tagapangasiwa, ang pagiging elder, ay nagnanasa ng isang mabuting bagay. So I say this to this church. I say this to our church. Are we willing to let go of the men here? Yung mga misis dyan, are you willing, kapag yung mister nyo, tinawag ng Panginoong Diyos na mga mangangaral na salita ng Diyos, would you encourage them? Would you admonish them? Would you support them? Are we praying for men na mag-produce ang Panginoong Diyos in our midst na mga elders? I know you are. I know this church is praying for that. But can we pray more? The kingdom of God needs more. Kailangan natin ng maraming mga manggagawa. Mga kapatid, pinagkikwentuhan lamang namin nung Biyernes, napakarami pang barangay nitong Kalamba. May mga churches na nakaplan, pero mga prosperity churches, alam niyo po yun mga kapatid, hindi po sa pagmamalaki at hindi po ito para hilutin yung ating mga pride. Subalit makapapayag po ba tayo na ang naihahayag ay yung ibanghelyong mali? Makapapayag po ba tayo na masigasig yung mga nangangaral ng maling ebanghelyo at tayo na nakakapakinig ng tunay na ebanghelyo, hindi tayo makapanalangin ng mga lalaki, ng mga tao na maninindigan pa sa kaharian ng Panginoon? So I pray that the Holy Spirit would use this. I pray that the Spirit would call many men in this congregation to the ministry of the preaching of the Word. We need more in the kingdom. Let's continue to pray for this, brothers and sisters. At kauli-ulian, mga kapatid, I would like to end with this. I really think na napakaganda nung bagong pangalan nitong iglesia. Because we are indeed Christ community. But this is my final call for myself and for every one of us here. Christ community is called to build more communities by His grace. And we are all part of it. Mga kapatid, ini-encourage ko po kayo. Hindi ko po sinasabi sa mensaheng ito na bukas mag-plan tayo ng churches. What I'm saying is this, habang lumalago tayo ngayon sa Ebanghelyo, patuloy nating nasain na mag-produce ng mga communities na ipapangaral at itataas si Kristo. Hindi lang dito sa Kalamba, kundi sa mga karatig na mga bayan at kung loloobin ng Panginoong Diyos, mga karatig na bansa. Alam ko, medyo magiging nakakalungkot yon kung tutuusin. Isipin niyo po, yung ganda ng samahan natin ngayon dito, parang pamilya na talaga, komunidad. Pero darating ang mga panahon, kakailanganin nating maghiwa-hiwalay, hindi dahil tayo'y nag-away, kundi nagkahiwa-hiwalay tayo dahil nangangailangan ang marami pang mga lugar upang marinig ang Ebanghelyo. Are we willing to go out? For now, this is our Jerusalem. For now, this is the temple. We are being strengthened here. We are being discipled here. Pinapalakas tayo ng Panginoong Diyos. We're having a lot of studies that are very beneficial. Again, I'm not saying tomorrow na, but I am praying that we would continue to lagi tayong merong pananaw sa labas, mga kapatid. Aanuhin natin yung kagandahan ng Ebanghelyo kung dito lang tayo, mga kapatid. Ipangaral yan sa labas. Ipahayag yan sa labas. Ipagmalaki yan sa mga taong nasa kadiliman. Ito ang kalooban ng Panginoong Diyos sa atin kay Kristo Jesus. So church, let's pray for this. Ipanalangin natin ito that the community of grace here would extend to more and more communities until the Lord returns. Let's pray. Father God in heaven, we thank you so much for your words. It has become quite technical, I know. Subalit, Panginoong Diyos, ang dalangin ko po, itong mga bagay na ito ay maging paalala po sa amin. Na ito yung layunin ninyo sa iglesia. That Christianity is not just about finding a very comfortable place. That the true essence of worship is not just singing together here.
Salamat sa pagpapaalala na ang pagsamba, ang totoong Kristyanismo, ay yung paglabas namin, Panginoong Diyos. Yung paghayo namin, even after today. Ngayong Lord's Day, we are so grateful. Sabi nga po kanina, we have this island of rest na meron kaming kapahingahan sa inyong presensya. But tomorrow, we will be sent to the world. Hahayo uli kami sa aming mga buhay. And the gospel is so realistic that while we await the coming of our Lord Jesus Christ, we are not called to be idols. Hindi kami tinawag, Panginoon, upang kami ay maging tamad at maging walang bisa sa mundo. But instead, as we do our best sa aming mga trabaho, Panginoon, as we do our best as parents, as students, as we do our best to do our callings in life, let us be reminded that there is a higher calling. Kaming lahat ay tinawag ninyo bilang kabahagi ng isang kaharian na hindi mauuga. We belong to a kingdom that cannot be shaken because the God we worship is a consuming fire. So Lord, may we bear that fire. Dalhin namin yung apoy na yon, yung apoy ng inyong salita, yung apoy ng inyong ebanghelyo, patungo sa bawat aspeto ng aming mga buhay at pamumuhay. Bukas, sa mga susunod na araw, at hanggang sa makita namin kayo ng mukhaan, Panginoong Diyos. We pray that you would make your church mighty in the gospel. I pray for every one of us here, Panginoong Diyos, that we would always be reminded of the gospel, na sa pagharap namin sa mga pagdududa, sa pagharap namin sa mga pagkakamali, Panginoong Diyos, we would be reminded that we have become members of the church because of the righteousness of Jesus Christ. And therefore, hindi lang kami magiging matapang sa paghayo, magiging matapang din kami, Panginoon, sa araw-araw po naming paglakad bilang mga mananampalataya. Knowing well that we are not just forgiven, but we are justified by faith through the righteousness of Jesus Christ. We thank you, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat tahanan, Panginoong Diyos. Ang mga bagay po na napag-usapan namin, bagamat ito ay nakatuon, nakafocus, Panginoon, sa iglesia, but this is our prayer. This is my prayer right now. I pray that the church would be so healthy, nang sa gayon, Panginoon, kahit yung mga pamilya, kahit yung mga pagsasama, kahit yung mga pagkakaibigan ay maapektuhan, na ang aming mga buhay ay maapektuhan ng Ebanghelyo, Panginoong Diyos, dahil nga po ang iglesia ninyo ay malusog, umuusad at nagtatanim. Panginoong Diyos, ang dalangin ko po, ang mabuting balita ng Ebanghelyo ay magbigay din po ng lunas ngayon sa sandaling ito sa mga problema ng mga pamilya, sa pagtatalo ng mga mag-asawa, sa pagdududa ng mga magulang kung tama ba yung naging pagpapalaki nila at patuloy nilang tinitingnan ng maliit yung kanilang sarili dahil para bang kahit anong gawin nila, mali yung parenthood na ginagawa nila. Father God, kami po yun. Ang dalangin po namin, Panginoong Diyos, that as your church grows, habang lumalago ang inyong iglesia sa gospel, our lives would also be blessed by the gospel. And thus, in all of our lives, in all of our walks, you will be glorified. Maraming salamat. Pagpalain niyo po ang iglesyang ito. At sa mga susunod na panahon, bago po ang inyong muling pagbabalik, lahat po kami ay magamit, kung ito man po ay sa pagbibigay, kung ito man po ay sa pananalangin, kung ito man po ay sa pagsuporta, kung ito man po ay sa pagpangangaral, kaming lahat ay magamit sa pagtatanim ng marami pang mga iglesia upang ang inyong kaharian ay patuloy na umusad sa daigdig. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa aming hari na siyang paparating sa pangalan ni Jesus. Amen.